Nagsisimula ang pelikula sa isang nakakakaba at nakakabahalang sandali habang tahimik na sinasalakay ng isang grupo ng mga piratang Hapones ang tirahan ng maharlikang bise-general na si Xiang Zhen. Gumalaw sila na parang mga anino, pumapasok sa loob ng ari-arian at tahimik na pinapatay ang mga bantay isa-isa. Sa loob ng bahay, isang batang lalaki na nagngangalang Yang Hai ang naglalaro kasama ang kanyang ina, na walang kamalay-malay sa paparating na panganib. Biglang naramdaman ng kanyang ina na may mali. Walang pag-aalinlangan, kumuha siya ng espada at dinala palabas si Yang Hai, pinuprotektahan siya habang tumatakas sila. Sa labas, ang kanyang ama ay nakatayong mag-isa na desperado na nakikipaglaban sa mga pirata, at dahil sa dami at pagkalito ay napatay siya. Nagawa ng ina ni Yang Hai na ilabas siya sa bahay, ngunit sa huli ay nagpaputok ng palaso ang pinuno ng mga pirata at tumama ito sa kanyang katawan. Napilitang tumakbo para sa kanyang buhay, si Yang Hai ay nakatakas ng mag-isa na naiwan ang mga bangkay ng kanyang mga magulang, at ang sandaling ito ang nagpabago sa kanyang buhay. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating si Yang Hai sa isang liblib na nayon. Tinanong niya ang mga taga-nayon tungkol sa tahanan ng isang lalaking nagngangalang Yan Shiba. Matapos siyang mapunta sa iba't ibang lugar, sa wakas ay narating niya ang isang bahay na binabantayan ng isang matabang batang lalaki. Noong una ay tinanggihan siya, ngunit isang bulag na batang babae ang nagpapasok sa kanya sa loob. Ipinaliwanag ni Yang Hai na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama ang pag-aaral ng pagpana mula kay Yan Shiba, isang lalaking kilala bilang pinakadakilang mamamana sa kanyang panahon. Ipinahayag din niya ang kanyang determinasyon na maging dalubhasa sa pana upang maipaghiganti niya ang kanyang mga magulang. Malumanay na sinabi sa kanya ng bulag na babae na pumanaw na ang kanyang ama. Nang marinig ito ay nalungkot si Yang Hai, naniniwalang wala na ang kanyang huling pag-asa, ngunit inaliw siya ng batang babae at nangakong siya na mismo ang magtuturo nito sa kanya. Noong una ay nagduda si Yang Hai, ngunit nawala ang kanyang pagdududa nang masaksihan niya ang pambihirang kasanayan nito sa paggamit ng pana. Lumipas ang 10 taon at si Yang Hai ay naging isang lubos na mahusay na mamamana. Isang araw, nangaso siya sa kagubatan kasama ang kanyang matagal ng kaibigang si Abo, na tinatawag niyang mataba noon. Sa una ay inaasinta nila ang isang ibon, ngunit nang mapansin nilang may mga sisiw ito, pinili nilang huwag itong patayin at umuwi na lang dala ang 2 kuneho. Pagbalik sa nayon, nakita nila si Tia Lang, na humiling kay Yang Hai na tumulong sa pangangaso ng isang lobo na umaatake sa kanyang mga alagang hayop. Tumanggi si Yang Hai, nasasaktan pa rin sa katotohanan na minsan niyang pinaratangan si Abo ng pagnanakaw ng isang kambing. Pag-uwi nila ay makikita ang bulag na babae, na ngayon ay lumaki na at naging isang magandang dalaga na nagngangalang Yan Xiao. Gayunpaman, si Yan Xiao ay binati sila na may malamig na ekspresyon kaya sinubukan ni Yang Hai na mapangiti siya at nangakong bibilhan siya ng bagong ipit sa buhok para hindi siya malungkot. Nang tanungin niya kung bakit siya nagagalit, inamin ni Yan Xiao na nadismaya siya sa kanya dahil sa pagtangging tulungan si Tia Lang. Dahil dito ay nangako si Yang Hai na tutulungan niya si Tia Lang sa susunod habang hawak ang bakal na pana. Kinabukasan, tumungo si Yang Hai sa palengke upang ibenta ang kanyang mga nahuling hayop, at habang naroon ay napansin niya ang isang magandang ipit na nakuha ang kanyang atensyon, ngunit wala siyang perang pambili nito. Habang patuloy siyang naglalakad sa palengke, naagaw ang kanyang atensyon ng isang magandang babae na nakaupo sa isang maliit na pwesto. Biglang naging tensyonado ang sitwasyon nang ang babae ay ginulo ng isang lalaki at aksidenteng nakapagsalita ng isang salita sa wikang Hapon. Mabilis na napagtanto ng karamihan na siya ay isang Hapones. Dahil sa mga alaala ng mga nakaraang kalupitan mula sa mga pirata na Hapones, nataranta ang mga taga-nayon. Dinakip nila ang babae, itinali sa isang altar at naghanda na patayin siya. Ang ilan ay ginawa pa nga itong isang pampublikong hamon upang magpasya kung sino ang papatay sa kanya. Lumapit si Yang Hai na sinusubukan na pigilan ang pagpatay ngunit ang kaguluhan ay nawalan ng kontrol. Sa isang kritikal na sandali, nagpakawala siya ng isang palaso na tumama sa sandata ng lalaki at sa buhok nito, na nagpahinto sa pagpatay sa tamang oras. Ilang sandali pa, isang grupo ng mga pirata na pinamumunuan ni Kapitan Chiho ang dumating. Tumakbo ang lahat sa takot, at dito ay isiniwalat ang kanyang pagkakakilanlan bilang si Jingzang, ang nag-iisang anak na babae ng pinuno ng mga pirata. Mabilis siyang inihatid ni Chiho palayo, at hinimok siyang umuwi dahil ang kanyang pagkawala ng walang pahintulot ay labis na ipinag-alala ng kanyang ama. Pagbalik sa bahay, nakihalubilo si Yang Hai sa pagkain kasama sina Yan Xiao at Abo. Hindi inaasahan, naramdaman ni Yan Xiao na kamakailan lamang ay nakilala ni Yang Hai ang isang magandang babae. Nalaman niya ito mula lamang sa mga pagbabago sa paghinga at tibok ng puso nito,
At nang mapagtanto niya ito ay labis siyang nasaktan na tahimik na pinapahirapan ng selos. Sa ibang lugar ay nagulat si Chiho sa kanyang pinuno at nalaman ang ginawa ng mga taga-nayon sa kanyang anak. Sa galit ay iniutos niyang lipulin ang buong nayon at gawing alipin ang ilan bago bumalik sa Japan. Samantala, bumalik si Yang Hai sa palengke na determinado na bilhin ang ipit sa buhok na gusto niya. Gayunpaman ay hindi na niya ito kayang bilhin dahil biglang tumaas ang presyo dahil sa kaguluhang dulot ng mga pirata. Walang takot, dumating si Jing Zhang sa nayon at binili ang lahat ng ipit sa buhok sa tindahan para kay Yang Hai. Dahil sa hindi komportableng pagtanggap sa gayong kabaitan, hinabol niya ito, umaasang maiintindihan ang mga intensyon nito. Kasabay nito, naramdaman ni Yan Xiao ang panganib na papalapit sa nayon kaya naghanda sila ni Abo na umalis. Ngunit nangyari ang kanilang kinatatakutan nang biglang sumugod ang mga pirata at sinimulan na patayin ang mga tao nang walang awa. Sa ibang lugar, sina Yang Hai at Jing Zhang ay magkasamang naglalakad sa daan. Ikinwento ni Yang Hai ang tungkol sa isang babaeng nagpoprotekta sa kanya na parang isang ina, nagturo sa kanya kung paano gamitin ang mga pana, at naging gabay niya tungo sa isang mas magandang buhay. Pagbalik sa nayon, sina Yan Xiao, Abo at ilang iba pang taga-nayon ay nabihag at dinala sa mga barko ng mga pirata. Habang sila ay gumugugol ng mas maraming oras na magkasama, sinubukan ni Jing Zhang na maunawaan kung ano ang nararamdaman ni Yang Hai para sa babaeng paulit-ulit niyang pinag-uusapan. Si Yang Hai mismo ay hindi talaga maintindihan kung ano ang pag-ibig, kaya ipinaliwanag ito ni Jing Zhang bilang pananabik, pagdepende at sakit na dulot ng pagkawala. Sa kanyang kawalang muwang, unti-unting napagtanto ni Yang Hai na nagsisimula na niyang maramdaman ang mga emosyong iyon. Pagkatapos ay isiniwalat ni Jing Zhang ang katotohanan tungkol sa kanyang kalagayan, mayroon siyang sakit at walang lunas para dito. Ngunit matapos siyang mailigtas ni Yang Hai ay muli niyang natagpuan ng pag-asa at hiniling dito na manatili sa kanyang tabi sa natitirang mga araw niya. Habang papalapit ang araw, nagpaalam si Yang Hai at bumalik sa nayon. Pagdating niya, nagulat siya nang makitang ganap na nawasak ang nayon. Sa mga guho ay natagpuan niya si Tia Lang, halos wala ng buhay at sa kanyang huling hininga ay sinabi niya sa kanya na ang mga pirata ang may kagagawan sa lahat ng bagay at hinimok siyang mabuhay ng may mabuting puso na malaya sa puot. Pagbalik sa mga pirata ng gabing yon, pinayagang magpahinga ng mga pirata ang nabihag na mga tao. Napansin ni Chiho si Yan Xiao at agad na nagkagusto sa kanya, binigyan niya ito ng tinapay dahil alam niyang malayo pa sa katapusan ang kanilang paglalakbay. Kinabukasan, nagpatuloy ang grupo sa paglalakbay. Sa daan, isang kalbong pirata na nagngangalang Upaw ang nagpakita ng kanyang kasanayan sa pagpana sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa isang lumilipad na ibon. Dahil ayaw matalo, si Chiho ay nagpaputok din ng isang palaso na nagpabagsak ng 2 ibon ng sabay. Sa halip na humanga, tumugon si Yan Xiao ng may mahinang ngiti. Nang makita ang reaksyon ni Yan Xiao ay nilapitan siya ni Chiho at mula sa sandaling iyon ay sinabi ni Yan Xiao ang kahinaan ng kanyang pagpana, lalo na ang anggulo ng kanyang paghawak. Dahil sa pakiramdam ng hamon, nagmungkahi si Chiho ng isang kasunduan, kung mas gagaling pa si Yan Xiao, palalayain niya ang lahat ng mga bihag. Umaasa lamang sa kanyang maladyos na pandinig, pinatunayan ni Yan Xiao ang kanyang husay. Sa isang bunot lamang ng pana, nakapatay siya ng 3 ibon gamit lamang ang isang palaso. Ang kanyang tagumpay ay nag-iwan kay Chiho ng pagkamangha, at ang kanyang damdamin para sa kanya ay lalong lumalim. Agad na hiniling ni Yan Xiao na tuparin niya ang kanyang pangako at palayain ang mga bihag. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating si Jing Zhang, hinanap niya si Yang Hai sa mga bilanggo ngunit hindi niya ito makita at habang sinusuri niya ang bawat tao ay napunta ang kanyang mga mata sa kwintas na baboy na suot ni Yan Xiao na kapareho ng ibinigay sa kanya ni Yang Hai kanina. Sa sandaling yun ay napagtanto ni Jing Zhang na ang babaeng binanggit ni Yang Hai noon ay si Yan Xiao, at kasabay nito ay naunawaan naman ni Yan Xiao na si Jing Zhang ang babaeng Haponesa na nakilala ni Yang Hai sa palengke. Inamin ni Chiho na natalo siya sa pagalingan sa pagpana at pumayag na palayain ang lahat ng mga bihag. Hindi siya nag-aalala dahil maaari niyang makuha ang mga tao mula sa ibang nayon mamaya. Ngunit bago pa man tunay na mapalaya ang sinuman ay nagdagdag si Jing Zhang ng isang malupit na kondisyon. Makakamit lamang ng mga bilanggo ang kanilang kalayaan kung makakaligtas sila sa pagpapaulan ng mga palaso at maabot ang dulong bahagi ng ilog. Tumakbo ang mga lalaking bihag para sa kanilang buhay, ngunit isa-isa silang bumagsak at namatay. Nang makita ang kaguluhan, binuhat ni Abo si Yan Xiao at sumugod sa gitna ng mga palaso. Kahit na tumutusok ang mga palaso sa kanyang katawan ay pinilit niya ang kanyang sarili na marating ang pampang ng ilog. Nakapanlulumo, namatay si Abo, bagamat nakatakas si Yan Xiao hindi pa rin nasiyahan si Jing Zhang at inutusan niya si Upaw na tugisin siya.
Habang lumalalim ang gabi, patuloy na tumatakbo si Yan Xiao na walang dala kundi isang tungkod na kahoy. Kasabay nito, nagmakaawa si Chihu na itigil na ang paghabol, ngunit nanatiling matigas ang puso ni Jing Zhang. Walang pagpipilian, sinundan ni Chihu si Upaw sa loob ng kagubatan, pagkatapos ng mahabang habulan ay na-corner ni Upaw si Yan Xiao. Gamit ang kanyang liksi at matalas na pandinig ay iniwasan niya ang bawat palaso na itinutok sa kanya, at nakagawa siya ng pana gamit ang isang kahoy na patpat at tela, gamit ang gawa-gawang sandata na ito ay napatay niya si Upaw. Hindi nagtagal, narating ni Yang Hai ang lugar, ngunit ang dilim ay nagpahirap sa kanya na mahanap si Yan Xiao. Samantala, nasaksihan ni Chihu ang pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid at napuno ng galit. Inutusan niya ang lahat ng kanyang mga tauhan na tugisin si Yan Xiao. Sa kabutihang palad, nauna siyang natagpuan ni Yang Hai. Nang maramdaman ang paparating na panganib, sinabihan niya si Yan Xiao na magtago habang naghahanda siyang harapin ang mga pirata ng mag-isa. Lumaban siya buong gabi nang walang pahinga, isa-isang pinatay ang kanyang mga kaaway hanggang sa dumating ang umaga. Kasabay nito, nagawa ni Jing Zhang na mahuli si Yan Xiao. Nagpatuloy ang labanan hanggang sa si Chihu na lamang ang natira. Matinding naglaban ang dalawa at narating ang gilid ng bangin, ngunit sa kasamaang palad ay naubusan ng palaso si Yang Hai at napilitan na umatras, at sa isang malungkot na sandali ay tinamaan siya ng isang palaso at nahulog sa ilog. Sa kabila ng kanyang malubhang pinsala, nakaligtas siya at nakauwi. Ginagamot ang kanyang mga sugat gamit ang mga halamang gamot na iniwan ni Yan Xiao. Tiniis ang sakit at galit sa kanyang puso, sa wakas ay nakapagdesisyon si Yang Hai. Hinawakan niya ang bakal na pana ng yumaong si Yan Shaba at sa pagkakataong ito dala ng lahat ng kanyang tiniis ay nagawa niyang hilahin ito ng buo na nagpapatunay na nalampasan na niya ang limitasyon na dating nagpahirap sa kanya. Samantala, si Yan Xiao ay binihag ni Jing Zhang at kinabukasan ay muling umalis ang grupo kasama ang mga bihag. Nagpatuloy ang paglalakbay, ngunit agad silang tumigil nang tumabi ang isa sa mga sundalo upang umihi. Walang babala, siya ay tinamaan ng isang malakas na palaso. Ang sandaling iyon ay ikinagulat ng lahat, lalo na ni Chihu, na hindi pa nakasaksi ng ganito kalaking puwersa mula sa isang putok lamang. Ipinaliwanag ni Yan Xiao na ang alamat ng pana ni Yan Shaba, ang pana na dating pagmamay-ari ng kanyang ama, ay hindi kailanman isang alamat lamang. Agad na nag-alerto ang mga pirata at sinimulang hanapin si Yang Hai. Kasabay nito, banihag ni Jing Zhang si Yan Xiao, idiniin ang isang sandata sa leeg nito. Isang malaking laban ang sumiklab. Isa-isang bumagsak ang mga pirata hanggang sa sina Yang Hai at Chihu na lamang ang natira. Sa kanilang huling tunggalian at sa gitna ng kaguluhan ay pinapili ni Jing Zhang si Yang Hai, ngunit gumawa ng desisyon si Yan Xiao, kinuha niya ang sandata at isinakripisyo ang kanyang sarili. Sa sandaling yun, nagpaputok si Yang Hai ng palaso patungo kay Jing Zhang habang si Chihu naman ay nagpakawala ng palaso patungo kay Yang Hai. Sugatan ngunit hindi natalo, muling nakabangon si Yang Hai. Makapal na hamog ang bumabalot sa larangan ng digmaan, na nagtulak sa kanya na umasa lamang sa likas na ugali at sa mga tulong ibinigay sa kanya ni Yan Xiao. Sa isang huling putok, tuluyang bumagsak si Chihu, at sa kanyang mga huling sandali ay ganap na tinanggap ni Yan Xiao ang pag-ibig ni Yang Hai. Nagtapos ang pelikula sa pagtungo ni Yang Hai sa dinastiyang Ming. Plano niyang makipagkita sa general at sumama sa paparating na digmaan laban sa emperador sa isang tumataas na kudeta. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!